Balikan natin. 100% na yung battery na naman natin. 100%. Iba din ang kulay, no? Ayan, magandang buhay. Ikot-ikot na naman tayo. Nasaan yung mga busy pala yung mga gumagawa ng lamesa ngayon. Ang dami pa namang nagtatanong sa lamesa. Andyan pa po yung mga medyo makitid na mga solid slab. Gumagawa pala ng pinto si Nelnel. Ayan. Tapos ito? Si Kongkong ay nagtatanim ng sili. Di ko alam kung saan kasi ako po'y ang ganda ng laro, di ko maiwan. OKC at Spurs, grabe, action pack, napakaganda ng laro. Half time, kaya tayo takas. Saan kaya nagtanim si Kongkong? Sabi ko dyan lang, ayun. Ayan, ano kaya itong ceiling ito? Yan, dyan lang, ayos na yan. Ayan, oh. Parang okay na, okay yan. Bahala na kung may mabuhay. 200 pesos po ang niyan, ang isang tray. Yan. Lumit ko yan para sa kulungan yan. Yung net yon, maglalatag tayo net, kukulong eh. Saan kaya nagtanim? Huwag sa masyadong mainit, sabi ko. Kasi yan, may siling panigang, siling tari. Nasaan na? Dito siya. Saan mo siniksik yung iba? Ha? Yan. Ano yun? Huwag mo na lagyan dito, daanan to eh. Yung matataas, siling panigang. Yung mga maliliit, siling tari. Na? Pero maganda na yan. Umuulan na eh. Umubuhay na yan. Wala nang papayang mabili. Dami namatay, no? Ha? Namatay din dyan. Ako kung magdadaon pa. Binibili ko naman. Dami namatay. Balikan natin. 100% na yung battery na naman natin. 100%. Iba din ang kulay, no? Primer pa lang. Ha? Primer pa lang. Oo nga, no? Dami natatapon na kuryente. 100% na yan, puno na yan. Nasa 11. Ano yan po yan? Yung natatapon ba? Wala na, sayang. Kung may battery, makakarga pa. Kaya lang, medyo mahal din kasi kaya pinag-iipunan ko pa eh. Ano yung nakukuha ng pel ko? Alin? Hindi naman hindi pinapasa kay Pelco. Baga parang rene-reject na lang ng wala na mapaglagyan. Limiter, naka-limiter na siya. Papalinis ko ito. Tatanggalin natin yung mga yan. Papalinis natin yan. Kasi para iwas daga. Kalabang ko talaga dito, daga. Sinubukan ko na lahat ng mga nabibili na rat repellent. Ang hindi ko pa nasusubukan is paminta. Mukhang mas si Kuya Mit sinabi din yung paminta. Tapos sinearch ko sa Google, ayaw pala ng paminta ng daga. Ayan, so baka maglagay ako ng mga dinikdik na paminta. Babalot mo lang, isulok-sulok dun sa hood. Kasi yan ang delikado. Ha? Ayun na nga eh.
Ah, kaya pala may mga butong ano. Ang kailangan natin mataboy yung mga daga na yan. Tapos ayan yung mga lamesa natin. Stop. Mas pinakasimple na lang sigurong ano. May nagtatanong din dito sa round table natin. So tingnan ko na lang, tanong ko na lang sa kanya. Si Bebe kasi nagtanong din eh. May nagtatanong daw kasi ito gagawin nating ano din to. Pwede din tong parang pinaka coffee table, gawa ng lamesa ano. Pwede, ang ganda na ito. Yung bago nating laruan oh. Bago nating baby. Mga choy choy. Ito, ayan oh, ganda niyan. Oh. Pwede din na gawa tayo ng parang ganon. Tapos round to. Bilugin na lang ng konti siguro para ito, oh, ganda. Bago tayong bibi. Laki no. Kala mo ano na po yan. Yan ay wala pang 2 months. Pero kala mo ano na. Matured na po yan. Salto daw ang pagkain nito. Hindi ko lang po alam kung kakain yan. Pero starter yung binigay ko. Yan o. Yung lamesa. Yung dalawang lamesang malapad. Ang lapad po nito. Halos 1 meter to, Nonel. Ang lapad niya, no? 100 cm by 240. So, yung mga naghahanap ng maikli, talagang wala po. Sayang naman kasi kung puputulin lang natin. So, ang haba po nito is pang 8-seater na. 240 cm by almost 1 meter. Itong dalawa. Tapos ito, yung may mga medyo makitid. Yan. Ito, lapad yung sa kabilang dulo. Doon medyo gumanon eh, lumiit. Ganon din yung tatlo pa dito. So sana no, maano natin. Tapos lalagyan ata ng bench itong ano. Kasi maganda to pang lanay-lanay, kung hindi naman po dining table. O pwede din gawing dining table. Pero kung let's say malaki yung ano ninyo, mga tamba-tambayan lang, may area kayo, ito maganda. Yung mga mahaba na tong ano. Ayun din. So tingnan na lang natin at kung ano pa yung mga pwede natin gawin. Kain na! Asan na sila? Ang solar cabinet natin. So ayan, target ko dito makapagdalawa tayong battery pa. At mukhang ang net metering ay pinahihirap ni ano, ni Meralco. Ewan ko po dito sa amin sa Pelco kung ano ang magiging sitwasyon. Kinuha na lang yung number ko. Pero may paraan naman po tayo kung talagang pahihirapan tayo at di ba, ang daming hinihingi. Kanya-kanya na tayo, di ba? Ibig sabihin dagdagan mo na lang yung battery mo. Nandiyan lang sila, pero pang emergency na lang kumbaga. Pero kung pagka ganito po kainit nako, talagang matutuwa po kayo. Kaya yung mga nag-aalangan pa at may pera naman, nako, magpakabit na po kayo at sasabihin nyo bakit ngayon ko lang ginawa ito. Isipin nyo ngayon, ganyan ang ginagamit po namin. Lahat ng gamit, buong compound is solar na yan. From 6:30, kanina maaga nag-umpisa, 6:30 wala na po akong ginagamit sa grid. Puro solar na po kami. Si Papa Yam nag-induction na, nagluluto na sa induction ng itlog almusal ng mga boys. So ano na yan ngayon, lahat ng consumption namin, kahit gumamit pa po kami ng 8 to 10 kilowatt, kayang kaya po ng aming setup na 16 kilowatt pagka ganito po kainit. Dahil ang na-harvest is nasa 14, ganon, 13, 14. Tapos puno na yung aming battery. Dahil ang ginagamit lang namin ngayon is 2-3 kilowatt buong compound na. O ganon po ka alwan. Kaya sabi ko nga, kung makakapagdagdag ng battery pang 3 o 2, o di
okay na yun. Parang kailangan mo na lang naman ng kapritsyo na lang yung pagpapanet metering, kasi para ang hinahabon mo na lang is masiro mo. Pero kung gano'n naman kahirap at ang daming binabayaran. Nung nakaraan, kausap ko si Meralco daw, may hininging 25,000 parang gano'n yung fee. 25,000, can you imagine bibili na nga ng mura yung ano mo, tapos may 25,000 pa, tapos pahirapan pa. Sa tingin ko, ewan ko, tingnan natin dito kung ano po magiging sitwasyon, kasi inspect naman nila yan at maraming cheche boreche, may solusyon naman po tayo. At mapababa lang natin from 28,000, sabihin mo ng, di ba, 2,000 na lang ang babayaran mo, okay na yun. Kasi sa dalawang battery, pag napupuno po yan, sa tingin ko ang gagamitin na lang namin na ano is mga 3 hours per day na lang po, halos with ano na sa grid. Parang ganun na po ang mangyayari, 3 hours na lang. Kaya parang konti na lang naman siguro, di ba? So ayun, kasi ang mangyayari niyan, pag nagdagdag ako ng battery, mga 7 o'clock siguro papaumpisahan ko kay Gian. Di pag-aaralan ko 7 o'clock ng gabi, start na yung battery. Kasi hihina yung production mo ng solar mga 4 o'clock, lalo na kung medyo may kulikulimlim na 4 o'clock. So nag-grid ka na yan 4 to 7, pero may nakukuha pa, nababawasan pa rin, may mga 2 kilowatt pa namang na-harvest, mga 1 something, depende po sa ano, pag summer mataas. So 3 hours, so 7 to siguro sabihin mo ng 6 o'clock or 5 bago maubos po yung 4 na battery. Hanggang maubos yun, sabihin mo ng 6 o'clock maubos, dating ng 6:30, pag maaaraw naman 7, papasok na naman yung solar na naman, di makakaikot. Ayan, malapit na tayo sa katotohanan. Malapit na tayo sa kaya na muna. Basta importante na secure na po natin yan, dahil yung thunderstorm na malakas pong hangin at may ulan, delikado delikado. So ayan, si Jomar bibili na daw po ng tawag dito, bibili na ng gamit na mga finish na po ito. Hindi ko alam kung ilan ang malalagyan ng paa. Yung paa po ay upuan, bench lang. Shoutout pala kay Lexton at Pia Sigwa, parang gusto rin nilang bumili. Ayan, pero ako naman talagang sulit kay Jan, kasi unang-una nakita nyo naman kung gaano katanda na yung puno, tapos solid po yan, slab, at hindi na yan bubuka. Yan yung mga lamesang tipong ipapamana na ninyo sa mga apo. Diba? So pinturahan na pala okay na. Nung size na napagkita dito at mga pinag-sinilda sa mga namin, hindi, bro, sabihin, ito na tayo, masadsad na kaya. Ito, pintura na pala ito. Ano to John? Pintura na to? Pipinis pa yan kuya, nagpa-timpla ko ng pintura. Hindi yan po. Yung just in case pala na maglilimang battery, pwede naman dumugtong dito, no? Dugtong na lang na gano'n, ano? Kasi kung kayang punuin ang setup natin yung 5, mukhang net metering malabo. Pero madaling mapuno. Kaya nga, sayang nga. Wala pang kalahating ano. Kaya nga, sayang nga. Sayang. Kung 5 papayam, wala nang tiga-tigatig, basta mapupuno. Sa tingin ko yun, hindi na maandar yung kuryente niya sa ano. Ngayon, wala na. Sa alas 7 pa, wala na. Sa perto, wala. Wala na pelko. Tapos gagana siya alas 11 hanggang alas 5. Itong dalawa. Kasi 6 hours lang talagang ano niya. So, kung makakapagdagdag pa hanggang wala nang problema. Kasi hindi ka na gumagamit ng kuryente. Halos hindi na. Parang panundot mo na lang yung pelko kung sakaling sabihin mo na humihina, biglang harvest, biglang dilim. Papasok si pelko ngayon.
Pero pagka lumiwanag na naman at biglang taas na naman ang harvest na sa taas, papatay na naman si Pelco, papasok na naman si solar. Ibig sabihin, Matik! Alin? sabihin, bago pumasok yung kuryente sa Pelco, ito muna. Hindi, sinasabay niya yan. Kasi ngayon ang konsumo 3 kilowatt. Sabihin mo na, ang nahaharvest niya 14-11. Yung sobra pumapasok sa battery. Yung ano naman, gagamitin mo muna yung konsumo mo. Yung Pelco wala na, sarado, zero na yun. Ang ganda ito, nakikita mo, tingnan mo. Andito. Dito natin. Tingnan mo, dito. Oh, ayan oh. Tingnan mo ang na-harvest. Oh, zero yung, ayan oh, ito yung Pelco, zero. Oh, ang gamit natin is 4. Oh, 412. Ito, 455 ang harvest. Hindi na yan yung totoo. Kasi ang pagpuno ng battery, nakalimiter na. Pero kung hindi pa puno ang battery, makikita mo yung tunay, mga nasa 14 yan. Kaya nga nagtatapon na lang. Paano nyo tatapon? Wala na, as in sayang. Pero kung may battery ka pa, pupunuin niya pa yun. Ilagay mo na dito, nahiya ko pa. Ano naman yan? Ano yan? Shanghai. Bes! Ginawa kayo ni ano? Nagluto kami ni Ate Ganda. Ako na nagluto siya lang ako. Bobby? Mabilis! Dalaga ng anak ko. Yung kaya niya mo, Parang kailan lang, namimitas lang kami ng mangga nito. Akay-akay ko. Ngayon, nagbabike na. Oh. Baluga. Oh. Ay, nako, ayan. Mag-shoutout na lang po tayo. So, ayan. Bali, ang lamesang bilangan natin. 1, 2, 3. 6 po ang available. Plus yung bilog. Tapos tingnan natin kung makakagawa pa tayo ng mga coffee table. Oh, ayun. At least mabawi man lang natin itong ano. Gastos dito. 2:00 na pala. Ayan. Bebe, tutulugan na ako sa biyahe niya. Ayan o, bati lang tayo kay Ate Emmy Bukade, ang pinaka-sexing senior na umapak dito sa lupain. Ayan, de. Shoutout po kay Ate Emmy Bukade at pinapabati niya ang kanyang Kuya June Bukade, May 22. Ayan, happy birthday po sa iyo. At shoutout din syempre kay Ate Emmy Bukade. At ganoon din kay Ate Mila Anthony. Ayan, Ate Mila Anthony, maraming pong salamat. Alam niyo yung binigay niyo sa akin na tumbler ay gamit na gamit. Nilalagyan ko po ng guyabano tea. Ayun, doon ko binababad yung guyabano tea at baon-baon ko. Pero syempre hindi naman tayo pwedeng magsobra-sobra sa guyabano tea, hindi din po maganda. 2 bags a day lang po ako. So ayun, plus meron tayong Doc Natural na iniinom, plus Changka Piedra, sampalukan capsule. So maganda na, habang wala pang nararamdaman sa kidney ay at least liver pa. Ayan mga farmer. At ayun, may kahit papano. Si Leo pala umiinom din. Tawa daw siya ng tawa nung nakita niyang binabanggit ko yung Doc Natural. Meron na rin pala siya, 3 months na siyang umiinom. O sipin niyo. So kami naman ni Papayam almost 3 months na din. Almost sabay kami na ano, kasi pang ilang bote na ako, nakatatlo na ata kaming bote eh. So ayun, basta legit lang yung makuha natin. At at least 'di ba? May ginagawa tayong hakbang. Meron tayong order na 2 lechon ngayon, 45 kilos. Actually 50 na nga yung pinabigay ko kasi wala namang 45. Si Danilo yung mga dala niya, ayun, gamit na. Tapos 25 kilos sa QTR, dito lang suki natin. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Bukas marami-rami tayong order, pero kompleto na naman ang Ricardo, kompleto na ang baboy. Naandyan na si Ka-Farmer Anthony kanina, naghatid na. Ang laki na naman ng bill natin. So ay nako. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay. Ayan, thank you.
sabi ko nga kanina sa vlog, unti-unti ko na pong, alam niyo na, yung bawat corner po ng ating area ay nagiging productive. So ito at least nagiging parang ano siya, workshop kahit pa paano, naandyan nagagamit workshop. Ito okay na dahil yung baba nataniman na po natin ng mga saging. So meron pa akong ilalagay dyan yung mga small mga sili-sili para maging productive din po yan. So yun, tataniman natin yung vegetable garden natin. May mga fruit bearing trees tayo dyan, avocado. Yung doon, yung newest natin na ide-develop, ayan, lalagyan po natin ng babalik natin ang mga Muscovy ducks natin. Nasabik na naman tuloy ako mag-alaga, mga ka-farmer, nasabik na naman. Actually dito sa Kalapati, kahit hindi po ako nagkakarera, masaya din naman akong ayun, mayroon na naman akong mga inakay na sinusubo-subuan doon ng vitamins. Tapos sasali tayo sa one loaf race, 'di ba? So ayun, pero may plano po ako dito, baka liitan natin yan, just in case lang. Liliitan ko na yung loft ko, tapos yung materials na nabanggit ko na din naman kasi masyado nga talagang malaki. So anyway, andyan na yan. Pwede naman nating magamit yung mga materials na ginamit. Pwede tayong pagawa ng maliit na kubo dito na ayun, yung mga paa pwede nating mahugot yan pag nag-drain tayo ng pond. So kayang-kaya ni na Junjun yan, retasuhin. Tapos tawag dito, ayun, nagamit na natin. Tapos yung dito, dahil wala pa naman tayong talaga dyan, budget na pampagawa, yan, tataniman natin ng mga saging. So ayun, bala ko ngang ikulong din ng net, free range chicken muna tayo dyan, diba? Kasi yan hindi po mangangamoy kasi nasa araw. Ang kailangan lang yan, housing nila, na may uuwian yung mga manok mo pagka umuulan at gabi, meron silang uuwian. Tapos pag umaga, yun, naandyan sila kumakain ng mga damo at diba, mga ano man dyan. Syempre may pakain pa rin yan. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.